Ating saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Para sa barangay nyo, para sa barangay nyo, para sa barangay nyo. Magandang umaga, Pilipinas! Wasakan Wednesday. Wasak na ba tayo? Wasak ka ba, Papi? Wasak na wasak. Aside from dalawang araw, Pecha de Peligro. At least sa Biyernes, sweldo na, di ba? Pero marami po sa atin, nawasak ang puso, nawasak ang pagmamahal sa bansa, nawasak ang pag-asa, ano pa bang mga nawasak? Nawasak ka ang pangarap. Ang pangarap, di ba? Marami talagang parang nagising na lang sila nung Lunes, nalaman nila, ano nangyayari? Nagkakagulo na sa ating bansa, nagkakahabulan. Tapos Kahapon pa, dagdag na naman. Dagdag. Kulang na lang, suntukan na naman. Buti na lang wala si Manny Pacquiao doon. In fairness kay Manny Pacquiao, nakikita ko siya dati sa Senado. Yes, oo. Very, statesman. Sportsman, di ba? Nakikita mo yung marunong siyang magtimpi. Yan. Di ba? Dapat ganyan kasi, di ba, pwede naman tayong magalit. Pwede naman tayong magpakita ng emosyon, pero wag naman yung exaggerated. Yung maliit na bagay, nagkakahamunan na. Alam ba, parang yan pataasan ng ere, no? Anong ere? Sabi Parang ko nga, siguro ego din, hindi porket, pareho naman tayo. Well, meron naman point din na dapat may respeto. Pareho, may point. Nakikita natin. Pero, parang makatarungan ba na umabot sa ganon na magdedemandahan sila sa Ethics Committee, magsasampahan sila ng kaso. Mainit na ngayong panahon, mainit pa yung mga ulo ng mga tao. Ngayon, tumitingin ang mga tao talaga. Kumbaga, kung 112 million Pilipinos, halos lahat yan nakatingin na ngayon sa Senado. Kasi tinitingnan nila kung paano talaga ang Senado, paano nila talaga, yung how you navigate now. Very troubling times. Leader natin sila, di ba? So, Sila yung mambabatas. natin. Correct. Tinitingilan natin para gabayan tayo kasi, alam ba sa klase ko yan sa UP ha, sabi ko nga, ang papel ng isang leader ay bigyan ng kalinawan. At saka bigyan ng gabayan. At maging inspirasyon na everything is okay. Pero paano magiging i-assure yung publiko na everything's okay kung sila mismo hindi maging okay? Di ba sabi nga natin, parang namimiss natin yung mga panahon na talaga yung ating mga senador, mga kongresista, mga talagang kagalang-galang. Ano yung word na mahirap? Kapitapitagan. Ayun, parang ngayon kabastos-bastusan. Walang kahiya-hayaan. Ay, nako. Kaya tingnan mo, yung mga kabataan, pag hindi po sila nagagabayan ng magulang, baka ayan ang magayon na kanila. Ang leader dapat magalitin. Pataasan ng boses. Magaling tumakbo. Hindi marunong magpatawad. Hindi marunong magpatawad. Diba? Ay, nako. So anyway, Wasakan Wednesday nga, it's already May 13. Sabi ko nga, 2 tulog na lang, sweldo na lang, yan na lang ating ipangarap. Ayun na lang. Isipin na natin kung paano natin ibabudget ang ating talagang hard-earned money, hard-earned sweldo. Di ba? Kasi nga, luklok na tayo sa kumunoy ng kahirapan. Sa utang. Nagising na lang tayo, 164,000 ng utang ng bawat Pilipino. Diba? Kahit yung bata po kahit yung isang taong gulang yung anak, may utang na. May utang na. Okay, so sa ating mga nakikinig sa Radyo Aguila 1062, magbaon kayo ng maraming pasensya habang kayo po ay nagbabaybay sa traffic dito sa Metro Manila. Bawas na po tayo sa init ng ulo. Wag na po tayo magdagdag sa init ng ulo. Yung mga nanonood po sa atin sa kanilang laptop, cellphone, saan pa ba? Sa YouTube channel ng Net25, sa Facebook. Good morning! Samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 ng morning. Morning na umaga. Kasi dati, di ba, sabi mo, alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi. Alas 10 na. From sign on to sign off, wala nang palitan ng istasyon. Net25 na lang. Di ba? Pwede yon. Okay, ito na po ang ating unang super panalo news. Nako, ito nakakatuwa. Di ba kalilipas lang ng ASEAN Summit last weekend dyan sa Cebu. Ito, sa mga Pinoy and Gen Z, approve ang panalo na news ito dahil nagte-trending ngayon ang Singapore Prime Minister na si Lawrence Wong. Bakit? Yan. Bakit? Nako, nag-post siya na cute at playful video habang nasa ASEAN Summit siya. Sa video niya, ayan, busy daw siya nagla-laptop. Pero, kumakain ng halo-halo. Para kilala ko yung bag na yan. Kilala mo yung bag?
Oh, Baka yung brand ng halo-halo. Ay, yung brand ng halo-halo. Oo. Nasa Cebu yan eh. Oo. Feeling ko nasa hotel yan Baka, eh. baka. Oo, ginawa yan in-order niya yan siguro sa coffee shop ng Pwede. hotel. So kumakain siya ng halo-halo habang nagtatrabaho siya, 'di ba? May laptop pa siya. Ang nakakatuwa diyan, ang background music niya, alam mo ba kung ano? Salamin. Talaga Oh, lang, ng ah. Bini. Oh, 'di ba? Oo. In si Ay, baka Prime nag-Coachella Minister siya. Lawrence. Oh, 'di ba? Salamin ng Bini kasama rin sa video ang pakikipagkamay at pakikipag-usap niya sa iba't ibang mga ASEAN leaders. So sa kanyang post, nilagyan niya ito ng caption na Little Halo-Halo, a lot of hellos. Aba, very witty. Witty si Oh. Prime Minister Lawrence. Oh. So, di ba, ang sarap ng kanyang halo-halo. Oo, Actually, sakto yan. Ay, alam mo na lunch mo ulit. no, that O, was my merienda merienda yesterday. Oo. Minirienda ko talaga yan mula sa Chowking. Ang sarap talaga. Ayun na nga. Tapos ano siya, yung special ang in-order ko. So? 3 scoops na maliliit ng ube ice cream. Wow. Tapos yung gusto ko yung medyo natutunaw ng konti. Ang gusto mo yung Pa- ganon? Oo, para ihahalo ko doon Oo. sa, para Doon hindi sa masyadong yelo? magatas. Para siyang naka-milkshake na. Oo. So I will start from the top, yung leche flan, di ba? O anuhin mo yun. Ang sarap na naman, Papi. Alam na Tapos naman natin. yung saba, di ba? Saba? Ano yung favorite mo sa halo-halo ingredients? Ano nga bang tawag doon? May sagot Yung- gulaman. Ano pa? Game. May halo, Kaya mo yan. may saba. Mambahay kubo tayo, May nata oh. de coco, may May ube, langka. may leche flan, may langka. Langka. Ayun, pareho tayo. Gusto ko yung langka, Oo. yung sagot. Tsaka beans. Ay, ayoko ng Ay, yung beans. beans. Sige, akin lang yung beans Sa'yo mo. na yung beans. Gusto ko, favorite ko doon, yung saging. Ah, saging. Hindi naman ako kumakain ng saging. Ay, ayaw mo ng saging. Ako yun naman gusto ko yung mga pampalamig. Mga sabakunyelo, o, di ba? Sagot gulaman, Oh, yun. halo-halo. May mango din. Hindi ako mahilig. Gusto ko yung mais konyelo rin. Mais konyelo. At saka favorite ko, one of my favorite, ginumis. Ano Alam mo, ginumis? ginumis is sagot gulaman with coconut milk. May yelo din? May yelo din. Ay, ang sarap Lahat niya. na lang na may yelo, masarap na yun, ano? Oo, kasi ang Kasi init-init. kahapon. Kaya ang advice ko sa mga senador, Oo. kumain ng halo-halo, mga Tama. pampalamig. Kung kailangan po lagyan ng yelo ang inyong mga bunbunan para lumamig, go Mag-ice pack. ahead. Oo. Mag-ice pack, di ba? Okay, can you beat my Ito naman, halo-halo Pati. story? Of course, dahil may Okay. bagong sinihan na bukas. Bukas. Para sa mga pelikulang Pilipino. Open, oo. Close open. Close open. What is that, sinehan? Oh. May bago ng tambayan ang film enthusiast sa Intramuros matapos buksan ng Film Development Council of the Philippines ang bagong Cinematheque Center. Ayan, ang ganda, oh. Complete setup po ang sinihan na yan na talaga namang mai-enjoy ng moviegoers. Tsaka mukhang bagong-bago. Bagong-bago. Can you imagine the smell, ano? Ang bango Oo, dyan. yan yung nung in-invite natin, na guest Oo, natin, si Direk Joey Reyes, di ba? oo. Sinasabi na niya yan. Oo. At ginawa yan ata ni, ni mga Diskaya. In fairness, nabuo. Nabuo, oo. Mayroon itong 80-seat cinema, 2K laser projector. At ito may Dolby Atmos sound Aba, system din. surround, oo. Para yan sa magandang movie experience ng mga manonood. Layunin po nito na bigyan ng mas malaking spotlight ang mga veterano at bagong filmmakers ng Pilipinas. So I guess this one is for mga artsy films. I wonder Indie kung films. magkano yung magiging theater ticket niya, Magkano di ba? na ba ang ticket niya? Di ba nanood ka ng Oo, dati? nanood ako. Ng Pero alam mo, pelikula? depende. Kasi nung sa Robinsons, meron silang 40th anniversary. Oh. So, 40% off. Ay, so, parang tas naging meron ka mga pang 20% discount. Oh, meron. Hindi, parang Ay, wala wala na. na. Parang naging 250 pesos. So, kung Tapos, 40%, depende nasa kung... 400 plus. Depende kung ikaw ay senior citizen. Tapos, yun nga, pag senior citizen ka, libre minsan. Pag Lunes. Pag Lunes. Pero sa Makati, all day. Wow! Yes. All the week? Oo, The whole all week? week. Alam ko. Aba. Hindi katulad ng Quezon City selective, di ba? Oo. So, depende. Pero ako, I really enjoy watching movies. Yung huling pinanood ko, yung kay Devil Wears Prada 2. Ayun na nga. Maganda Oo. siya. I think may extend siya. I'm sure. Oo, ako I'm ngayon sure. pa lang akong Sabado. Manunood? Ikaw talaga, Manunood. lagi ka huli sa balita. Ayoko nakikisabay sa uso. Ako naman. Be your own self. Be your own self. O, yan. sige, ako naman, Ikaw. napanood ako dahil nga may daughter. Sabi niya, Mommy, let's Gusto na watch niya. it. Yes. Excited na. Excited na Ako siya. naman kaya ko maghintay. Wow, talaga ha. Patient ha. Of course. Patience is a virtue I now learn to have. Okay, ikaw naman. Ay, ikaw pala yan. Ako naman ito. Ito, isa pang magandang panalo news noon. Ako sa mga nanay, I'm sure nakaka-relate ka sila dito. Mga mahilig mag-budget. Ito, isang pirasong baboy. Aba, Laki naman ng baboy. baka hindi naman isang buong pig. Baka isang kilo. Ginawang
na ulam. Di ba? Na-repurpose ng repurpose. Viral ngayon po ang isang netizen matapos ipakita ang kanyang ultimate tipid hack sa ulam. Yan, tinan mo. Ginigisa niya muna yung baboy para yan dagdag mantika. Marinamnam daw yan eh. Oo, kasi yun na nga, it's the fat, di ba? So yan ang imbis na cooking oil, pwede yan yung taba niyan. So, yung isang pirasong baboy, ginawa niya halos only ulam. Round 1, yung una niyang ginawa, sinabawan daw niya ito with pechay at labanos, parang nilagang baboy. Pagkatapos ginawa niyang sabaw, round 2, hiniwa niya yung baboy na galing sa sinabawan, tapos ginawang ginisang toge. Ayan. Bakit hindi ba nila nauubos? Siguro, tipid-tipid rin. Baka diet sila, Jetta. Tapos ginawa rin niya, dinagdagan niya ng bell pepper. So yan, toge and bell pepper. Round 3, kinuha daw niya ulit yung baboy. Isinama daw sa chicharo at ginisa ulit. So, tatlo na. 'Di ba? Ginawa niyang, ito yung chicharo. Tapos, yung last round, hinimay daw niya ulit yung baboy. Kinuha niya ulit yung baboy. Mas pino na at hinalo naman daw niya sa tokwa. So, ginawa niyang tokwa at baboy. Siguro sabi ng baboy, tama na po. Patawarin niyo na po ako. 4 na beses na po ako linuto. So, alam daw yung mga netizens dahil nga Immortal Pork Challenge. Immortal Pork. Ayan, parang dinikdik pa niya. Di ba? Ginawang omelette. Ginawang omelette pa. Alam mo, yan ang tinatawag na wala kang tira. Diba? Walang tapon. Walang tira, walang tapon. So dapat talaga ngayon maging masinop tayo sa pagkain, sa pera natin, sa lahat ng mga bagay. Kung hindi natin kailangan, wag natin bilhin. Tapos katulad ng ganyan, kesa itapon mo, diba? I-extend mo. Diba? Alam ba dati, hindi ako nagte-take out ng pagkain pag sa mga restaurant. Pero ngayon talaga, okay din yan. Kasi di ba, ang dami nagugutom po Kung ngayon. ayaw mong kainin, ipamigay mo sa ibang tao, sa mga street children. Or di ba, i-repurpose mo, initin mo ulit, or gawin mong ibang putahe. Di ba? Pero dapat talaga huwag tayo mag-asaya ng pagkain kasi nga talaga nagkakaroon na ng food scarcity. Food scarcity talaga Saka yan. isipin natin, di ba, yung mga industriya pinanggalingan, yung mga magbababoy, hirap na hirap silang maibigay sa atin yan. Tayo din, hirap na hirap makabili. Correct. Ang mahal magkano ng baboy, almost 300 plus, di ba? Depende sa cut. Okay, Ricky Girl, because it's Wasakan Wednesday, is the weather also wasak? Parang wasak din. Ay. Ito na po, ang status ng panahon natin ngayon, patuloy pa rin na minomonitor ng Pag-asa ang low pressure area o LPA na dating tropical depression na si Kaloy. Aba, long staying si Kaloy, ha? Huling namatan ito sa layong 495 kilometers east of Virac, Catanduanes. Habang isa pang LPA na tinatawag na LPA 05C. Ayan na naman, parang Chanel lang, ano? Iba-iba yung Republic Act number 05-C. Series of 2026. Yun, namin nabatayan din sa labas naman ng PAR. At malabo umano naman ito maging tropical depression sa mga susunod na oras. Pwede pong makaranas ng isolated rain showers and thunderstorms sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Epekto naman ng localized thunderstorms. Ang maximum temperature ngayong araw ay aabot sa 36.7 degrees Celsius na mararanasan po mamayang alas 3 ng hapon. Abang taas. 36.7 na. Ano lang yan, temperature, ha? Hindi pa yan yung heat Hindi index. pa. Kung ikaw binabantayan mo yung forex natin, ito almost more than 1 degree ang tinaas po mula kahapon. Asahan na lulubog ang araw mamayang 6:16 ng gabi. Samantala po, ayon naman sa forecast ng Pag-asa, maraming lugar. Ito na po ang makararanas ang danger level heat index. Nainitan ka ba kahapon? Init na init, grabe. Sinasalabas ka, may mga meeting ka, di ba? Oo, may mga meeting. Alam mo, naglagay na talaga ako ng malaking paypay sa aking bag. Teka, sandali ha. Tingnan natin, napaka-ayos niyang bag. Ayan. Ang laki na ng paypay ko. Kasi ayoko yung mga jiso-jiso. Pamaypay. Kasi feeling ko parang mainit pa rin. Unlike ito, parang mas feeling ko mas malamig. Diba? Kaya tsaka yung kapitbahay ko, nalalamigan na rin siya. At saka may workout pa yung biceps. Hindi to yung Spanish. Diba? Tapos sa China, pwede mong gawin yung weapon niya. Weapon. Pero sobra na. Ito na, kasama na natin to sa mga listahan na dapat dalhin, di ba? Tubig, panangga. Ayan, paypay. Saka maganda yung malaki pamaypay, pwede yung paranggalang sa araw. What's the difference paypay and pamaypay? Ayun na rin yun, di ba? Pamaypay. Pamaypay. Di ba? Tsaka may pangalan kaya walang pwedeng magnakaw. Walang pwede, no?
Papi. Lagyan nyo lang ng pentel pen. Galing to kay Mr. M, kay Direk Ay, Johnny. Oh, wow. ayan. Yan ang regalo niya sa akin. Kaya, Ito na nga. Sige. Ito talagang, dali mo yan, Papi, ngayon, ha? Araw-araw nasa bag ko na ito. Dahil, aabot, ito na. Oh. 45 degrees Celsius. Wow. Ang danger level heat index. At saka ito, parang yung forex mo, pagtayaw lang to, ha? So, malamang Estima. aakyat ito. Aakyat pa. Yan, sa Etsaga, Isabela, Tao, Kamiling, Tarlac, Butuan City, Agusan del Norte, at nasa 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City sa Cagayan, Iba, Zambales, Sangley Point, Cavite, Ambulong, Tanawan, Batangas, Alabat, Quezon, Dumangas, Iloilo, Panglao International Airport sa Bohol. At syempre, habang nasa 43 degrees Celsius naman po, ang mararanasan sa Muñoz, Nueva Ecija, QB Point, Olongapo City, Hacienda, Luisita, Tarlac City, very specific, Infanta, Quezon, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Virac, Catanduanes, at sa Huban, Sorsogon. Samantala, 43 degrees Celsius naman po sa PD, Camarines Sur, Mambusao, Capiz, Catbalogan, Western Samar, Tacloban City, Salete, Borongan, Eastern Samar, mga kababayan po ni Pat P. Hello. Sa Surigao City naman po, sa Surigao del Norte. At syempre, 42 degrees Celsius naman po sa Naiya, Pasay City, sa Dagupan City, sa Pangasinan, Bacnotan, La Union, Balera, Aurora, Kasiguran, Aurora, Clark Airport, Pampanga, at sa San Ildefonso, Bulacan. Yan, napakainit na po. Ganon din po sa Puerto Princesa, Palawan, Aborlon, Palawan, Legazpi City, Albay, Masbate City, Masbate, Ginubatan sa Albay, Rojas City sa Capiz, La Carlota, Negros Occidental, sa Siquijor, it's 42 degrees Celsius. Ano, padami na? Oo, painit na ng painit na. Kaya kahapon nga, umabot sa 48 degrees Celsius ang danger level heat index sa Butuan City, Agusan del Norte. 48. Yes, yung pinakamataas dati was 46 lang. Hindi na 48. 48 yung sinabi mo. Oo, Yung sinabi sa mo. Borongan. Oo, Borongan. Oo. Ayan. Ayan na nga. Ayan ang Ito, ingat po kayo dahil iyan po ang ating danger level heat index. Matapos itong maranasan nga again sa Borongan noong nakaraan. Muli paalala, lagi uminom po ng tubig at magdala ng panangga sa araw. Katulad ni Papi na may malaking pamaypay. Sabi nga ni Ryan, pamaypay, hindi paypay. Kasi ito, aside from nagpapaypay ka, pwede ito pang silong rin, di ba? Pag masyadong masikat yung araw. Pero yun na nga, malaki, palakihan na lang. Mas malaki. O ito, kung ikaw na nagbabantay sa weather, ako binabantayan ko rin itong ating foreign exchange. Ako, malungkot na naman po. Batay po sa huling post ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang piso kontra dolyar nako sa halagang 61 pesos and 48 centavos. Humina na naman ng 33 centavos po kumpara po sa naging palitan nitong Lunes sa halagang 61 pesos and 15 centavos. Narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Sa Euro, 71 pesos 85 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 78 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 25 centavos. So ayan tingnan mo, pahina ng pahina talaga yung ating piso. Hay, nako, Pilipinas, ang hirap mo talagang mahalin. Anyway, Ricky Girl, tatlong issues pa rin tayo. Maski na wasak na yung ating bulsa, puso, damdamin, isip. Yun na nga. Lahat wasak. Yun na, at yung moral natin, yung moral natin ngayon, nabagsak na. Low moral talaga. Marami talaga nanghihinayan. Parang dami nagsasabi, hanggang ganito na lang bang Pilipinas? Sabi ko nga, may oil crisis na, may constitutional crisis pa yata tayo ngayon. Diba? Lahat na lang. Sana naman po, huwag tayo makisabay. Pilipinas naming mahal. Pero ito, natuwa ako dito, Pati. Okay. Kasi extend nga. Mamaya ikaw na lang magtanong dyan, ha? Kasi ako ay tax-abiding citizen. I am. But it's the first time kasi that I had to file for a corporation. Sige. Okay, so parang challenge sa akin yun. Di ba? Kaya kay Kawena, ng ating finance, thank you po sa inyong assistance. Napakabait talaga at napakagaling talaga ng mga ating dito, ng mga empleyado sa Net 25. Alam mo talaga, pasalamatan mo sila. Dapat Talaga. magdadala ka ng pagkain. Kasi nung ako binibigay ko ng resibo kay Kawena, every quarter ako, di ba? Sabi niya, ay naku, every quarter, ibig sabihin, yayamanin every quarter. I accept. Hindi. Sabi ni Miss Wena sa akin, Miss Patty, tingnan niyo po itong kay Miss Ricky. Ay, grabe ka, Kawena. Kawena! Binisto ka! Ang kapal ng hindi pa niya maano. Grabe ka talaga. Ako, like a tax-abiding citizen, every quarter, I file.
Ito na nga. Kaya pag ako nakakuha ng love letter ng LOA sa BIR, Ako, nako. I always file. Ayan. Pero first time ka talaga in corporation nga. Sige. So I felt like such an adult. So again, Kawena, good morning. Pero mabawasan ko ang baboy na ipapadala ko dyan. Dahil na-chismax ako kay Ms. Patty. Ayan, extended nga po ang deadline para sa pag-file ng annual income tax return or AITR. Pwede na magpasa hanggang sa Biyernes. Last May day, ha? 15. Last day. Okay. Kaya Kim Dagongan, hello. Sana ay na-file mo ng aking accountant. Ito ay pinoklema ni Pangulong Bongbong Marcos para bigyan ng sapat na oras sa mga Pilipino mag-file at makaiwas sa penalties. Grabe naman penalties pa, Pat. Siyempre. Para alamin po ang detalye sa filing of annual income tax return, makakausap po natin ang spokesperson ng Bureau of Internal Revenue or BIR na si Attorney Brianna K.T. de los Santos. Ayan, si Attorney Brianna, makakausap natin muli. Dahil nga, bayarin, mga babayarin. Pero mamaya ang dami nating ano dyan. Ikaw lang, ikaw lang maraming tanong. Okay na ako, Ikaw nasagot na lahat ni Kim Dagongan. Ikaw na lang. Nasagot na niya lahat. Makikinig na lang ako. Issue number 2 naman po natin, naghain po ng second urgent motion to resolve sa Supreme Court si Veronica Kitty Duterte sa tulong po ng Panelo Law Office para hilingin ang mabilis na aksyon sa mga petisyon para sa writ of habeas corpus ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Writ of habeas corpus parang bring back the body, show the body. Diba? Sinabi po sa motion na mahigit isang taon na, 14 months to be exact, ang nakalipas mula nang ihain ang petisyon noong March 12, 2025. Kasunod nito ng pagpasa po sa Senate Resolution number 44 na naglalayong protektahan ang mga Pilipino laban sa extrajudicial rendition na umano'y dinanas po ni former President Rodrigo Duterte. Sinasabi kung hindi aaksyon ng Korte Suprema, magkakaroon daw ng constitutional crisis. Yan ang sinasabi kahapon sa atin, di ba, ni Attorney DJ? Na dapat the Supreme Court has to decide para alam na ng mga tao kung anong moving forward. Sana hindi na sila Switzerland, no? Oh. For now, first. Huwag ano. So himayin po natin yan, ng issue na yan. Makakausap po natin si Attorney Sal Panelo, ang former Chief Presidential Legal Counsel of FPRRD. Kasi di ba ngayon, nabibinbin ngayon si Senator Bato. Di ba? So parang gusto nila ito yung nangyari kay former President Rodrigo, yan ang president. Kung dapat, hindi na dapat maulit. Yun ang linalaban nila. Pero tingnan natin kung ano nga talaga ang magiging kahinatnan kung si Senator Bato ay madadala na sa dahig o kung hayaan, depende sa desisyon ng Supreme Court, kung hayaan ng mga local courts na mag-decide. Sabi nga ng majority kagabi, no? Sabi nila, isipin nyo na lang, kung halimbawa yung mga nagpro-protesta ang ibigyan ng kaso ng ganyan, papayag ba kayo na kunin na lang sila? Or something to that effect, pero hindi kasama sa kampo naman ng kanilang kalaban. Kung halimbawa, ang inyong kongresista ay ganyanin, papayag ba kayong dukutin na lang o dito itatry? Kaya ang dami pong katanungan, maraming angulo, mamaya po himayin natin. Issue number 3. Ito na. Marami sa atin po ang araw-araw na nagko-commute, naku yan, siksikan, mainit at napakatindi na ulit ng traffic. Ang iba, ilang oras inaabot sa biyahe, kaya minsan, mas mahaba pa ito kaysa sa oras ng trabaho. Totoo, ha? Mas matagal pa yung pag-commute. Kunyari, ikaw, you live in, let's say, in the north, sa Bulacan. Tapos ang trabaho mo na sa Makati. Tama, daming ganyan, ha? Daming ganyan. Pero kaya nga marami, nagbo-boarding na lang, di ba? Nag-ano sila, either nagdo-dorm, di ba? Para pag weekends na lang sila uwi. Kasi nauubos talaga yung oras. Pero may mga iba, talagang kailangan umuwi. Dahil siguro may mga pamilya, may mga anak. Anyway. Pero alam niyo ba, na ang stress para sa traffic ay pwede magdulot ng high blood. Correct. Anxiety, at kahit depression, ha? Kaya naman, ito po ang ating pag-uusapan for our issue number 3 ngayong Wellness Wednesday. Alamin natin ang mga health risks na dulot ng stress dahil sa transportasyon. Dahil makakausap po natin ngayong umaga, isang family medicine specialist and public health practitioner at isang honorary fellow of the Philippine College of Lifestyle Medicine, Lifestyle, na si Dr. Eileen Tan Riel Espina. Ayan. So yung mga nagko-commute, maski na hindi po kayo nagko-commute, no? Whatever it is na baka makatulong itong mga payo ni Doktora sa atin. So, ayan, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng ASPN. Oras! Alas 8:30 in punto.
Ricky Girl? Alam niyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 8:30 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Wasakang Wednesday. May 13 na po, naku, 2 tulog na lang mga kababayan, sweldo na. Nagain po ng resolusyon ang 5 senador mula sa bagong minorya sa Senado para himukin si Senator Bato de la Rosa na kusang sumuka na sa mga otoridad sa harap ng paglabas ng arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay ng sinasabing koneksyon niya sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Inihain ni na Senator Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino ang proposed Senate Resolution number 395 na may petsang May 12, 2026. Sa ilalim po ng panukalang resolusyon, sinabi nila na makikita sa kasaysayan ng Senado na nirerespeto nito ang mga judicial at prosecutorial process na may kinalaman sa mga miyembro nito at mga dating opisyal. Tinukoy nila ang voluntaryong pagsuko ni dating Senator Juan Ponce Enrile sa proseso ng korte, ang mga legal na remedyo na dinaan ni nooy Senator Laila de Lima at ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Iginit din nila sa resolusyon na walang constitutional o statutory authority ang Senado para magbigay ng protective custody o sanctuary mula sa pag-aresto, pagsuko at iba pang judicial process. Wala pang komento si Senator Bato sa naging hakbang ng minorya sa Senado. Sinabi naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano na nirerespeto niya ang hakbang ng minorya. Maari ring anyang manatili si Senator Bato sa Senado hanggang sa magamit niya ang lahat ng remedyong legal at magdesisyon ang mga lokal na korte sa kanyang kaso. Sinabi rin po ni Senator Alan Peter Cayetano na kailangan magmula sa isang lokal na korte ang anumang warrant of arrest laban kay Senator Bato bago payagan ng Senado ang pagpapatupad nito. Narito po ang pahayag ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. So, kailangan dumaan sa korte. Yun lang naman. So, pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap kay Senator Bato na sumuko na. At yun din ang sinabi niya sa akin, even nung nagtatago pa siya, na pagka local court at na-exhaust, susunod siya. Police siya eh. Senador na siya eh. Tinig po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kahapon ay nanawagan po si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Handaan niya siyang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya sa harap ng mga lokal na otoridad. Narito po ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Lahat ng interview ko, nag-a-appel ko sa kanya, Mr. President, sir, alam kong wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So, sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayungan. Napag-iusap ko sa kanya. As I've said, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Tinig naman po yan ni Senator Bato de la Rosa. Isinantabi naman ng Malacanang ang panawagan ni Senator Bato kay Pangulong Marcos, bagamat tiniyak nito ang proteksyon ng mga karapatan ni Senator Bato sakali siya ay maaresto. Narito po ang pahayag ni Yuse Claire Castro. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Kung naaresto man po siya, kung maaaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. Tinig po yan ni Jose Claire Castro. Isinantabi rin dito ang babala ni Senator Bato na maaari ring malagay si Pangulong Marcos sa parehong sitwasyon na kinalalagyan niya at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito muli si Jose Claire Castro. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Tinig po ni Jose Claire Castro. Ano sa tingin mo, Vicky Girl? Parang, yun na nga, no? Hinihintay, sabi ni Senate President Alan, hintayin na nila ang desisyon ng korte. Ang tanong nga dyan,
kailan kaya ilalabas ng Supreme Court Yan ang na nga, desisyon? diba? Parang hindi petiks-petiks ngayon. Or baka naman, in fairness to the Supreme Court, baka pinag-aaralan talaga Pinag-aaralan na na. mabuti. At sana nga, di ba, talagang they will act forthwith, immediately. Diba? Diba? Speaking of forthwith, diba, napanood mo yung interview kahapon naman kay new Senate President. Alan Forthwith Peter. for him is the same as forthwith Forthwith with before Senate President. with Senate President Tito. Ayo, I saw that So trend in walang the news. papetiks-petiks Oo, daw sabi ngayon. niya, So correct. talagang aanhin daw nila, asikasuhin daw nila mabuti. So ito sana nga, diba, maglabas na ng desisyon ng Supreme Court. Para kaagad-agad, di ba, ma-actionan. Para ano na rin, di ba, alam na ng taong bayan kung paano. Alam na rin Senator Bato kung anong mangyayari sa kanyang Tama. kapalaran. Kung siya ba ay haharap nga sa local na korte o dadalhin na lang siya sa The Hague, Oo, di ba? oo. Pero sabi ko nga, it's parang inevitable eh. Sooner or Na later, magdadahig siya. whether The Hague or he Oo. has to face, I think, di ba? Isang warrant of arrest galing sa lapas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Tinanong naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kung ano ang basihan ni VP Sara para masabi niya ito. Bilang abogado, iginiiti Castro ang nakasaad sa Republic Act 9851 kung bakit pwedeng isuko si De La Rosa kahit hindi na tumiwalag ang Pilipinas sa Rome Statute. Narito papahayag ni Yuse Castro. Not as a palace press officer, as a lawyer. Okay, meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatototohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices, it's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state, and we can say that ICC is not a state. So hindi po siya applicable na pag-usapan. So sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at ipinapatupad po ay ang RA 9851. Meron po tinatawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity na sa Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilege na ito. Ayon kay Castro, nabalitaan ng Pangulo ang mga nangyari sa Senado noong Lunes at ang tungkol sa warrant of arrest ng ICC laban po kay Senator Bato. Pero nilinaw niya na walang anumang direktiba ang Pangulo kaugnay nito. At ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po na pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas. Parang yun talaga ang parang patungo dyan yung Republic Act 9851 na yun na nga, that was I think the law that they used for President Duterte. So Pero mukhang i-apply ulit rin Pero ang yan. daming contention pa rin hanggang ngayon. Let's not forget, di ba, si VP Sara is also a lawyer. Oo. So, tsaka ang dami niyang kasama abogado. So, Oo, ang daming contention. Mamaya, sana mas maliwanagan tayo. Correct. Okay. Sa ibang balita, nangako naman po si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi niya aantalahin ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte oras na tumayo na ang Senado bilang impeachment court. Ayon po kay Cayetano, walang dahilan para iantala ang proceedings. Nung siya pa ang Senate President, sinabi rin po ni Senator Vicente Soto III na titipunin niya ang Senado bilang impeachment court isang araw matapos nito matanggap ang articles of impeachment. Para kay Soto, ang forthwith ay nangangulugang susunod na araw. Hindi naman nagbigay ng malinaw na timeline sa impeachment process si Senate President Cayetano. Makikipagpulong umano siya sa bagong buong mayorya para talakayan ito. Narito po ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. The next day. So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee room. So, we will do what has to be done and there won't be delays. Okay? There won't be delays. You judge us on our actions, but I don't know what time it will receive. I don't know kung ano. That's why I want a majority caucus para it's not a decision of only one group. Tinig po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, sinabi po ni Senator Robin Padilla na maghahain siya ng ethics complaint laban po kay Senator Kiko Pangilinan dahil umano sa pagsigaw nito sa kanya sa plenary session.
Sa naturang sesyon, tumugon si Pangilinan sa talumpati ni Padilla tungkol sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, kung saan kinumpara niya ito sa mga kaso ni na dating Senator Laila de Lima at Antonio Trillanes IV. Sa tugon ni Pangilinan, sinabi niyang dapat sa komite na lamang talakay ng mga bagay na ipinunto ni Padilla. Sinubukan ni Padilla na sumagot pero binara ito ni Pangilinan. Sa mataas na boses, iginit ni Pangilinan na eksklusibong oras na niya iyon para siya ang magsalita. Sa banta ni Padilla na maghahain siya ng ethics complaint, sinabi naman po ni Pangilinan na maghahain din siya ng kontrareklamo laban naman sa pagbabanta at intimidasyon umano na ginawa ni Senator Padilla noong recess sa plenary session. Sinabi rin po ni Pangilinan na walang legal na basehan ng ethics complaint na planong ihain ni Senator Padilla. Karaniwan lang anya ang pagtataas ng boses sa init ng debatehan sa Senado. O ito, pinag-usapan na nga natin kanina. Nag-iinit ang mga ulo. Diba? Parehong dapat manaig ang kalma. Hindi na natin talagang kailangan na ba ng karagdagang drama dyan sa Senado. Ilan na nga lang sila, hindi pa sila Tsaka, speaking of Senate President Alan Peter Cayetano, yun na nga, I was watching the news nga, sinabi nga niya, nagkonsulta nga rin siya. Sabi niya, huwag niyo ikumpara nung unang sinubukan ng Congress idala sa Senado, nung Senate President si Cheese. Sabi niya, malapit na mag-recess, tapos eleksyon. Tama. Kaya hindi daw talaga magagawan kaagad ng hearing. So that was parang he was justifying the delay then. But sabi niya, now, it's a different, again, di ba? It's a different time. So, tingnan natin, sabi nga niya, I cannot decide right away kasi hindi pa nga umaakyat sa kanila yung articles of impeachment. Pero sabi nga ni Garfield sa Kongreso, thousands and thousands pala of pages. Kasi imagine how many sets they have to transmit. So, tinatanong ata ngayon kung pwede na lang digital copy para mas mabilis makuha ng Senado. So again, abangan ang susunod na kabanata. Pwede ba namang hindi nila madala yun kung ayaw nila? Di ba, kung gusto talaga nila? Where there's a will, there's a way. Marami nga ang chopper na available, di ba? Oras! Alas 8:43 na po ng umaga. Sa aming pagbalik, makakausap po natin si Attorney Brianna De Los Santos. Nako, itong favorite topic ni Ricky. Kaya papaubaya ko na sa kanya itong segment na ito. Ayan. Siya po ay ang spokesperson po ng Bureau of Internal Revenue tungkol nga last day na po ng filing ng income tax na in-extend na po sa Biyernes, May 15. Sa pagbabalik po ng ASPS. Sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:45 na po ng umaga. Scents by Savalgar. The scent of royalty. Naku, mga mamahalin to. It has 35% oil concentration of fragrance. Long-lasting for men and women. Find your signature scent. Discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Scents by Savalgar. Amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Kailan kaya namin maaamoy yan, Papi? Balita ko mamahalin din daw yung ano niyan yung kanyang image model Yung kanyang Ako brand yun. ambassador. Kailan Scents kayo by magdadala ng Savalgar. sample dito? Amoy, lavender. Oras! Alas 8:46 na po ng umaga. At ito, amoy mamahalin. Ito mamahalin. Na hindi mo mamahalin. Na hindi mo mamahalin. Yeah, sorry na. Sorry na, please po. At syempre, kausap po natin ngayon si Attorney Brianna De Los Santos, ang spokesperson po ng Bureau of Internal Revenue. Magandang umaga po, Attorney. Mamahalin ka ba or mamahalin? Good morning, attorney. Good morning, Good ma'am. morning po, Ma'am Ricky, and good morning, Ma'am Pat. Ayan, Attorney Brianna, kami po ay napatawag dahil nga, ito na, 2 tulog na lang, itinapat sa sweldo ang last Oo day nga, rin no? po ng pagbabayad po ng income tax po. Sino ba ang mga dapat nagbabayad ng income tax? At dahil po dito sa extension ho ba, marami ho ba took advantage of it? Or medyo, nakikita nyo as usual, parang Pilipino, sa photo finish na naman, last minute na naman magfa-file. Attorney. Yung lahat po ng taxpayer natin na may kumikita ng income ay kailangan magbayad ng tax. Okay. So kung sino-sino po sila yung mga individual, ang mga partnership, corporations, cooperatives, non-stock, non-profit, lahat po ng kumikita ng income. Oo. Pero
ibahin po natin yung filing at payment. Okay. Ang filing, lahat po ay required na mag-file. So kahit ang individual, partnership or corporation ay hindi sapat ang kita para maging taxable, kailangan pa po sila mag-file. At kahit po ang mga taxpayer na may nag-i-enjoy ng tax exemption, ang kailangan pa rin po mag-file. So, basta rehistrado po at sa kanilang certificate of registration, liable sila sa income tax. Lahat po na kailangan na mag-file. Okay. So lahat kailangan mag-file, tapos depende na nga sa final nila kung sila ay ma-exempt, kung magbabayad sila. Ang katanungan ko lang po, attorney, kausap namin po the other day si Mon Abrea, no, na I'm sure kilala nyo bilang isang tax advocate. Sabi niya, yung income tax exemption po, pag ikaw ay kumikita ng 250,000 pesos or less, yung mga ganon, hindi na po kailangan mag-file din? Or kailangan pa rin po mag-file? Pag less than 250,000? Ay, clarify po namin yan. Ano kaya, po? Kaya nga po kanina sabi ko, ibahin natin si filing at si payment. Oo. So, lahat po nag-i-enjoy ng exemption tulad yan ng mga taong individual na hindi umabot ang taxable income nila sa 250,000 or yung mga iba na nag-i-enjoy ng tax exemption dahil may certificate of tax exemption sila. Lahat po kailangan mag-file. Ang determining factor lang po is kung pasok po ba ang kita nila sa na magiging taxable income, dun po papasok si payment. Okay. O ito na magiging suki ninyong magtatanong po si Miss Ricky. Ayoko na. Ayan, hindi. Kasi first time ko nga, sinishare ko po kay Patty. Usually po, syempre may mga kaibigan po tayo, may mga accountants po tayo talaga. Dahil sila yung mga bihasa dyan, di ba? Pero, ay na nga po, ang daming requirement na hinihingi po ng mga accountants din at saka ng BIR. Ano po ba yung mga siguro kailangan ng ihanda ng mga taxpayers before po sila magtungo sa BIR or kung saan sila magpa-file? Para po, kasi iba daw, Patty, no? Marami silang errors sa mga documents na pinapass nila. Kaya kailangan natin ng gabay nga ng BIR. Ano po ba yung mga kailangan dokumentong ihanda po ng mga taxpayers para maiwasan na po yung penalties? Yun po, Ma'am Ricky. Ang ang pinakauna natin po kailangan is yung ating tinatawag na annual income tax return. So, ang annual income tax return, doon po magre-reflect. Ano po ang natin kailangan ng mga taxpayer natin malaman? Numero uno, magkano po ang kanilang gross income? Tapos, under the law, meron po silang tinatawag nating allowable deductions. Ito po yung mga expenses na pwede nila ma-claim as deductions on their gross income. However po, to claim these deductions, dapat ang mga kiniklaim na deductions is substantiated. Okay. So, meron naman po tayong mga individual na meron na po tayong tinatawag na withholding tax. Na withhold na po ng kanilang income payer ang portion ng tax. So, ang mangyayari po is kailangan nila po ang creditable withholding tax para mag-claim nila also as a deduction from the gross income. So, ang matitira na lang po is yung taxable income at yun na lang po ang subject sa tax. Kasi attorney, no, parang kailangan mo talaga ng accountant. Hindi ba friendly na kasi I hate to compare it, no, pero sa states parang yung mga individuals kaya na nila kumbaga may formula, mayroon silang parang booklet tapos fini-fill out na lang 'yon tapos nako-compute. Yung mga dito po sa Pilipinas, yung maswerte ka, no, kung ikaw ay nagtatrabaho siguro sa isang kumpanya tapos wini-withhold na automatic sila na yung nagbabayad. gagawa, no? Pero kung individual ka, kunyari ikaw ay isang MSME, di ba? You really need the services of an accountant. Hindi siya DIY. Actually hindi po, siya BIR, pinadali na po ang Okay. pinadali na po ang filing and payment. That is why under the Ease of Paying Taxes Act, we mandated that the filing and payment should be done electronically. Kasi po, as long as these taxpayers, alam nyo na po magkano ang inyong gross income, yung allowable deductions, ang mga withholding, i-input nyo na lang po sa
sa ating mga BIR forms na makikita po sa ating BIR website at nag-auto-compute na po. Ang isa pa gusto ko pong highlight kasi po, lahat po ng mga taxpayers natin, pag nag-register, mayroon pong ginagawang nagkakandak po si BIR ng seminar. Okay. Tinuturuan po doon ang ating mga taxpayer na mag-file at magkano ba ang mga income nila na kailangan nilang i-declare, ano ang mga deductions allowed. Basta po tinuturuan ang mga taxpayers. So, para at least po, magabayan po sila bago sila mag-start ng kanilang mga negosyo. Pero is there a way to check that? Yung mamaya ikaw nga, no, DIY nga, sabi nga natin, no, online, ikaw mag-fill up, tapos iko-compute na yung ganun. Yung risk ba na babalikan ka years after ng BIR sinabi, kulang ang binayad mo, may penalty ka, ano yung assurance naman po namin na nagbayad kami, kasi nga, base nga dun sa online form, tapos hindi na kami babalikan na kulang ang aming binayad. I'm just speculating lang here kung sakali. Yun po, as long as you can keep your records that nagbayad po kayo. Kasi po hindi po it's part po ng trabaho ng BIR yung mag-check ng taxpayers if tama po ang kanilang binayad. So kasi po ang taxation system ni Philippines is self-assessment. Okay. So, yun nga po, nung pinalawig natin o pina-improve natin ang ating audit system, ang nagiging systems-based na ang pagpili ng LOA. So, di ba yun ang dati natin, Ma'am Pat, Ma'am Vicky, na discussion on the letters of authority. Yan po ang So, ang system na po ang nag-check kung sino ang masasubject sa audit. So, kaya po, wala pong assurance na hindi po mabalikan. But as long as the records of the taxpayers are complete and intact, so yun lang naman po ang purpose ng letters of authority, is to check if ang tamang taxes ay nabayaran. So, attorney, for how long should we keep our records? As far back as 5 years, 4 years, 3 years before we can, kumbaga, safely dispose? Kasi, syempre, paperwork po yan, di ba? ITR. Tapos, sabi nyo nga, kailangan natin itabi rin, di ba? Yung mga allowable deductions. Yung mga allowable deductions, ibig sabihin, mga resibo po ito, correct? So, gaano katagal namin po dapat itabi, bago po masasabi namin, okay, safe na kami, hindi na kami babalikan ng BIR? So as a general rule po and under the tax code, ang kailangan po is within 3 years. 3 years. From the time of filing, if nag-file ka po later or on deadline, or if before the deadline nag-file ka, from the deadline, 3 years from the time of the deadline, the BIR can audit taxpayers. So 3 years po. However po, in case of fraudulent transactions, may 10 years po na in-impose ang tax code. 10 years? Oo. Okay. Ma'am, kanina po, the very interesting that you said, ito pong pagpa-file po ng taxes ay para sa mga kumikita. Again, na-differentiate yun na po yung filing at saka yung magbabayad po. Pero according po sa Department of Trade and Industry, ang datos po nila noong 2025, marami po talaga negosyo, lalo na po yung mga MSMEs, ang talaga nagsara, hindi dahil po sa inflation nga, no? Nasa double digits nga po yung nagsara. Paano po itong mga MSMEs na bumubuo po ng 99% po ng ating ekonomiya, at saka marami po ang nalugi dito na hindi naman kumita. Paano po yung magiging taxation po nila? Siyempre, very pinapabayad curious po pa rin yun. sila eh. Oo nga po. Paano yun? Wala po ba tayong consideration nga po? Dahil talaga namang nagkaroon po tayo ng crisis dahil po sa inflation natin. At tapos ngayon, nadagdag pa itong crisis sa Middle East. Ma'am? Yun po Ma'am Pat. Ang sa ease of paying taxes law po natin, meron na po tayong tinatawag na classification of taxpayers. So, ang classification po ng taxpayers sa BIR differs with the classification of BPI who are MSME. So, sa amin naman po, we have micro, small, medium, and large taxpayers. And under the Ease of Paying Taxes Act, meron pong mas pinadali ang pag-filing ng ating micro and small taxpayers. At
sa mga penalties and interest, mas mababa po ang kanilang rate. Paano po sila bibigyan ng penalties or interest? Halimbawa po makapag-file sila, pero ayun na nga po, hindi po sila kumita. Ano po yung babayaran nila? Kasi yung iba siguro natatakot na mag-file dahil sabi nga nila, luging-lugi na nga yung negosyo, nagsarado na nga sila, tapos tataksan pa sila. Pwede niyo po ba mapaliwanagan po ang ating mga taga-subaybay na nasa ganito pong sitwasyon, ma'am? Yan po, salamat po sa opportunity na to na mapapaliwanag namin. As I said na kanina, importante sa taxes ang filing and payment. So, ito po sa ating mga taxpayers na nalulugi na. Opo. Kahit po nalulugi ka na, kung nag-register ka sa BIR at active ang status mo sa BIR, example, hindi ka nag-close. So, active status ka pa rin sa BIR, dyan po papasok na mandatorily they are required to file. Kaya po, wag silang matakot mag-file. Kasi the moment that they will not file, doon po ang papasok ang ating penalty. So, yun po. Kaya wag nating i-combine si filing and payment. It doesn't mean it doesn't mean na ang nag-file ka, magbabayad ka. So, pag wala ka naman pong kita at hindi naman taxable ang income mo, wala ka naman pong babayaran. Pero mandatory po ang filing. Mag-file. So, Attorney Brianna, would you recommend na kung inyari, no, alam mo nagsara na yung ang yung negosyo mo or lugi, mas mabuti nang pumunta sa BIR para po magpatulong kung paano po magpa-compute, lalo na pag MSME, 'di ba? Para wala nang Yes po. wala nang aberya, mas mabuting Dapat po talaga 'yan. Kasi po sa system ni BIR ay considered ka pa rin pong active taxpayer. yeah, So dapat ipapa-close niyo po ang Account. registration niyo or magpapa-stop filer po kayo para po ang system hindi ka i-detect na active ka pa at naiiwasan ang penalty. So yan ang dapat ang payo natin. No? Kung kayo po ay nanganganib na yung inyong negosyo, gusto niyo na isara, huwag kayong matakot, dumiretso na po kayo sa BIR para magpa-compute kayo at para mapasara niyo yung negosyo niyo para hindi na kayo active. Correct, Attorney? Tama po, ma'am. Kasi mas matakot po silang hindi sila mag-file. Oo. Ako, may last question before we let you go, Attorney. Yung kasi yung income tax, di ba, yun na nga, no, yung deadline sa Friday. Pero aside from that, nagbabayad rin, nagfa-file rin tayo ng VAT. Ako, nagbabayad as a talent every quarter. So, iba pa yun, di ba, Attorney? Tama po. Ang nag-deadline po sa atin sa April 15, which was extended until May 15, is the income tax for the 2025. Okay. Ang tax naman po natin, quarterly po siya rin binabayaran. So, iba po yun. Oo. So lang, just to review lang, no, yung VAT ba natin, ang pagfa-filing na noon, meron rin ho ba mga exemptions doon o wala? Walang ligtas. Kasi income tax, may bracket if you're earning 250,000 or less, exempted ka sa income tax. Pero ang VAT, sino ba ang mga nagbabayad dapat ng VAT every quarter? Those that are VAT-registered taxpayers. So, paano po ka magiging VAT-registered taxpayer? Those who are earning those who have gross sales of 3 million pesos Wow, 3 million. are required to register as VAT. Pero meron din pong hindi sila umabot ng 3 million, but nag-o-opt sila mag-register as VAT. So the moment that registration of the taxpayer is VAT registered, magiging subject na po siya sa VAT. Paano po yung mga non-VAT po? Same po, percentage tax naman po si non-VAT taxpayers. At the same rin po, quarterly rin po ang deadline. But these taxpayers are for those who are self-employed or engaged in
in business or Consultancy. practice of profession. Siguro ako Pero isa na mga lang. empleyado po, hindi po. Opo, ma'am, ako siguro isa lang, no, dahil ang talagang panawagan po ng taong bayan, lalo na po mas marami po sa atin talaga ang taxpayers na hindi naman po talaga nasa taas po ng 1% or 3% ng ating society. Ano. Ang panawagan po nila, bakit po yung lagi na lang yung middle class, yung talaga po nagbabayad, paano po naman yung mga halimbawa, yung malalaking korporasyon, hindi po ba ano po yung efforts nila para kabuli naman po na sila naman po yung mas malaki magbayad ng tax naman. Or halimbawa po, may kakilala po kami, kunwari, na, teka lang ha, mukhang meron tong pag-iwas sa BIR pero napakalaking korporasyon ito. Sino po yung pwede naming tawagan naman sa BIR? Kasi unfair naman po. Na, di ba, unfair na talaga yung mga middle class, higher middle class, maybe we higher or lower middle income middle class, ano, sila po yung talagang bearing the grunt of the taxes. What about po, halimbawa may sasabi sa, bibigay kami sa inyong impormasyon na teka lang, itong malaking korporasyon na ito mukhang umiiwas sa BIR pero malaki po ang inyong masisingil naman sa kanila. May whistleblower hotline May mo ba? whistleblower. Yes po, ma'am. Yun nga po, ang CBIR po at equal po ang pagsingin namin sa lahat ng taxpayers. Hindi po kami nagpipili na i-exempt si corporation na malalaki or we will go after the middle class. Ang bukas po ang aming opisina sa lahat ng mga complaints at kung meron po kayong reklamo, marami po tayong outlets kung saan ka pwede magreklamo. Number one, pwede po kayo magreklamo sa mga revenue district offices, regional offices ng BIR, and even po dito po sa opisina ng commissioner. You can also visit the BIR offices personally, pero meron din po tayong mga taxpayers na takot. Meron po kaming mga email hotlines. You can email us at contact_@bir.gov.ph. Pero kung gusto nyo po, siya kay commissioner mismo, tell the commissioner at bir.gov.ph. Ayun, Okay, very sige nice. po. Maraming salamat po, Attorney Kay. At hindi mo nasagot yung aking huling, yung una kong katanungan. Marami na ba nag-file, nag-take advantage sa deadline or nakikita nyo may parang ugaling Pinoy, last minute na naman? Marami ho ba nag-take advantage? Actually, ma'am, last April 15, marami na rin po nag-file. Oo. Tapos, ngayon, marami rin po naghahabol na nag-file. Kasi originally, marami na rin na po na nakaka-file. So, sa mga hindi pa po nakapag-file, may panahon pa po. Ayun, Hanggang ayun. Friday na lang Hanggang po. Friday. Okay, thank you very much, ma'am. Attorney Brianna. Always a pleasure having you. Maski na mahirap mahalin ang BIR. Maraming salamat po, Thank Attorney. you rin po. Thank you for the opportunity. Thank you, po. Ma'am Brianna. Attorney Brianna De Los Santos mula po sa Bureau of Internal Revenue. At ang oras, alas 9:05 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 9:05 na po ng umaga. At sa aming pagbabalik, makakausap po natin ang ating suki, si Attorney Sal Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel. Pag-usapan natin itong nangyari po kay Senator Bato de la Rosa, yung inihain po na reklamo po ni Kitty Duterte sa Supreme Court habeas corpus para sa kanyang ama. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano, sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:07 na po ng umaga. A season of sharing and connection. Ka-Flash, this month, let's celebrate the simple joys of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. Oras muli, alas 9:08 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Attorney Sal Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte. Magandang umaga po, Attorney Sal. Welcome back po sa ASPN. Good morning, Attorney. Okay. Good morning, Pat and Nikki. Okay, Attorney, I'm sure napanood nyo po yung nangyari po nung Lunes sa Senado at na-deja vu ba kayo nung nalaman nyo po na may warrant of arrest po si Senator Bato de la Rosa? Yes, exactly. Alam po ninyo,
Yan ang sabi ko nga sa Korte Suprema, doon sa aming second motion. Kaya nangyari yan, kasi hindi kaagad kayo nag-resolve. Oo. 1 year and 2 months na yung legal issues dyan hanggang ngayon, hindi pa na-resolve whether illegal ba o legal. Kaya we were telling them that they have to resolve it one way or the other. Pag legal, pwedeng gawin nila. Kung illegal naman, dapat hihinto na. Kaya yun ang nangyayari po kay Bato de la Rosa. As you said, deja vu. Ito na naman tayo. Talagang, alam po ninyo kasi, yung ginagawa ng ICC at yung ginagawa ngayon ng gobyerno, it only confirms na talagang may sabwatan ang ICC at ang pamahalaan natin. Dahil hindi naman mangyayari yung ginawa kay Bato na sinalakay ng NBI kung walang go signal ang Pangulo ng Bansa. Hindi yung mangyayari yan. Ganon din naman ang nangyari kay Presidente Duterte. Kaya it's really about time for the Supreme Court to rule on our petition for a writ of habeas corpus. Whether or not the acts done by the officials of this administration Duterte case, legal or illegal. Kasi otherwise, they will be committing the same unlawful acts. So, attorney, no, given that train of thought, ang tanong ko po, sinasabi po ngayon ni Yusek Claire, narinig ko, yung binabasehan nila, yung RA 9851, na sinasabi, binibigay na ng jurisdiction, correct me if I'm wrong, sa ICC, no? Kasi dapat sa state yon. Kasi extradition, hindi naman pwede extradite. Kasi nga, hindi naman state ang ICC. Pero ginawang president, yung nangyari po kay former President Rodrigo Duterte. Kayo ba isang ayon doon? Kung mali sila noon using that law, mali pa rin sila ngayon. Bakit kanyo? Number one, ang ligang batas maliwanag how a warrant of arrest is issued. Kasi nga, under the due process clause, you cannot deprive a person of life, liberty, or property without due process. Ang due process, sinasabi doon, kailangan dumaan ka sa hukuman, bigyan ka ng pagkakataon, may pagtanggol ang iyong sarili. Doon sa sinasite nilang provision, hindi tinatanggal ang iyong karapatan. Pero, hindi ibig sabihin, unlawful yun. Yung Republic Act na yun. You know why? Nakakalimutan nila na may provision doon. Kung paano mo i-apply yung batas na yun. Alam ko ang nakalagay doon, when the interest requires, national interest required. Ang tanong, is it in the national interest for you to surrender a Filipino citizen to a foreign court? That's the one. Dalawa ang kulatilya doon sa application. Nakalagay pa doon sa hulihan. Kung isusurrender mo man, dahil nag-iimbestiga sila, kahit na nag-iimbestiga ka na, option ng gobyerno, but may nakalagay pa mo sa hulihan. Done in accordance with the laws of the land. Ang batas natin maliwanag Ang problema sa kanila, gumagamit sila, hindi nila muna pinag-aaralan Okay. Okay, attorney, ito na nga po, naglabas na po ng saloobin ang kampo ng Duterte na ginagamit umano ng gobyerno ang silensyo po ng Korte Suprema sa ngayon bilang justification with the ICC cooperation. Do you think po this puts us in a constitutional danger when executive action seems to move faster than judicial review? Ganun nangyayari. Kasi kung sana nagkaroon ng resolution noon pa, hindi mangyayari yan. Pero hopefully, because of this, ma-accelerate na yung decision ng Korte Suprema para once and for all, malaman na natin. At managot na yung mga dapat managot. Does constitutional danger, sir, translate to constitutional crisis? Not necessarily. So where are we at that Not stage? What stage are we at now? Well, we are at a stage where unlawful acts are being committed and the executive is trying to justify it because there is a pending issue on whether what they're doing is legal or not. Although, alam naman nating lahat na talagang illegal. Tingnan mo ang saligang batas, tingnan mo ang Rome Statute. Kasi even sa Rome Statute, maliwanag ang sinasabi ng Article 59 ng Rome Statute. In the event of an issuance of a warrant of arrest of the International Criminal Court
it has to pass through the judicial authority, which means local court. Eh, hindi nga ginagawa nila yun. Oo. Pero Attorney Sal, okay, sige, sabihin natin na talagang yung silence ng Supreme Court, sabi mo nga, parang may collusion between the executive, Malacanang, and the Supreme Court. No, excuse me. Hindi collusion. Collusion between the ICC and the administration. Okay, sorry. Between the ICC and the administration. Okay, stand corrected. Pero po, given that premise po, parang nakikita po ng marami po, no? Correct me if I'm wrong also, na may na talaga, parang the inevitable is going to happen. Kasi gagamitin nga nila yung nangyari po kay former President Rodrigo Duterte, kay Senator Bato. It's just a matter of time. Do you think that's going to happen? Ginamit na nga nila, di ba? Kaya nga, That's exactly what they're doing. What I'm afraid of is, sabi ko nga kay Senator Bato kagabi, because I was there and visited him, sabi ko, alam mo, yung warrant of arrest issued against you on November 6 of last year, hindi lang sa'yo yun. Kasi you're being charged as co-conspirator. And according to the ICC, 7 kayo o 8 na co-conspirator. So most likely, kung may inisyue sa'yo, meron na lang inisyue sa 7. Kaya sabi ko, iniisa-isa kayo. Ganon lang mangyayari. Kaya dapat talaga ang Supreme Court mag-decide na. Oo. Okay. Attorney, so we're speaking of Senator Bato now, no? Sinilip ko po ang ating Constitution, and according also to some scholars of the Constitution, they pointed out Article 6, stating that only grants limited to privilege from arrest for offenses punishable but by not more than 6 years. So since the Senate po is protective of Senator Bato as one of their own, are they actually in the right to give protection when yung kanya pong supposedly na kaso na binabato po sa kanya ay more than 6 years po? Is this applicable to Senator Bato? Ganito yan, alam po ninyo, sinasite nila yung pag-aresto kay Enrile, kay De Lima, at kay Trillanes, na inaresto dyan sa loob. Kaya pwede daw, sabi ko kay Senator Bato, doon sa 3 senador na kausap ko, Senator Robin, Senator Bongo. Sabi ko, iba ang kaso ng 3 as against Senator Bato. Bakit? Yung 3 senador na inaresto, ang warrant of arrest ay issued by the Philippine court. This one is issued by a foreign tribunal which has no jurisdiction over this. Kaya kini-question ng legality ng ginagawa nila. At ang kooperasyon ng gobyerno ito sa isang illegal act at illegal na warrant of arrest. Yun ang kaibahan doon. Kaya the Senate has the inherent right to protect itself from assault coming from whatever offices of this country. Sapagkat maliwanag naman na kailangan yung warrant of arrest issued by a court local of court. competent jurisdiction. Hindi nga competent yun dahil kini-question nga natin ang jurisdiction. At ang gobyerno ito, sinabi na nila from the very beginning na walang jurisdiction and they will not cooperate whatsoever. But they're using the Interpol as an excuse. Na mali rin. Sapagkat as I repeatedly said, Interpol is just a coordinating agency. It only requests cooperation from this government on people they want to arrest. Kaya nga request can be denied. Anong ground mo? Kasi walang jurisdiction yung principal mo. Yung nakikiusap sa'yo, walang jurisdiction sa amin. Bakit kami mag-approve o mag-grant ng request mo? Oo. So, Attorney Sal, ang iyong advice kay Senator Bato, manatili muna sa Senado habang hindi pa po na naglalabas ang Supreme Court po ng desisyon? No, ang advice ko po ay ganito. Opo. Kasi tinanong ko yung mga abogado niya, ano bang pinahal nyo? Sabi niya, file kami ng injunctions, ng certiorari, file kami ng writ of amparo. Sabi ko sa kanila, mawalang galang na, ang dapat na i-file nyo ay petition for a writ of habeas corpus. Kasi pag yan sigurado, delikado, madidinay naman, pareho na ginawa nyo kako kay Presidente Duterte, ang pinahal nyo nun, certiorari. That's why my son and I had to file the habeas corpus case. Dito pa ako kasi ito kasi ang iniisip nila bakit habeas corpus Bring the body. wala naman nag-detain sa kanya.
excuse me, sabi ko, what do you call this? Let us ask Senator Bato. Sa harap nila, are you free to leave this building? No. Why? Because there is a threat for you to be arrested, correct? Yes. Oh, edi you're detained here. You're being detained by these NBI agents who want to arrest you with an illegal warrant of arrest. So there is a deprivation of your life and liberty. Kaya petition for a writ of habeas corpus para within 24 hours, makaka-act ang Korte Suprema. Tatawagin ngayon ng NBI. Bakit nyo ina-arrest yan? Di, lalabas na kasi may warrant of arrest. Ano ba yung warrant of arrest niya? Matatakil ngayon nila, is it valid or not? May jurisdiction nga ba ang ICC up to this time sa ating bansa o hindi? Yun, mariresolve lang. Pag habeas corpus. Okay. So, Attorney Sal, nakinig ho ba sila? Sila ba ay magsasampa po ng writ of habeas corpus po, ng petition po, ngayon pong araw? Well, kasi kung kahapon po yun... Before I left, sinabihan si Senator Bato, yung bugado niya, sabi niya, ipahin niya na yung habeas corpus mo. So, is it safe to assume that they're also going to file it today? Nasa sa kanila yun. Okay. Speaking of Attorney Sa, speaking of aside from Senator Bato, yung I want to pick your brains also, yung nangyari po kay former President Rodrigo Duterte. Ano po ang kwento po doon? Bakit po pinalitan po si Attorney Kaufman? Would you know? Lumabas na po yung bagong counsel supposedly ni former President Rodrigo Peter Duterte. Haynes. Si Peter Haynes. Yes po. Hindi ko nakakausap ang sino ba sa kanila. Pero sa paliwanag ni Attorney Kaufman sa kanyang mga interview, sinabi niya, my contract ends in March. Yes. So ibig sabihin, since wala namang renewal, ano pang ginagawa ko rito? Siyempre, ethics require me to withdraw. Tama naman siya doon. Ngayon, ang tanong, may karapatan ba ang pamilya na magpalit ng abogado pag wala na yung isang abogado? O kumuha ng bagong abogado, hindi magpalit, kundi kumuha ng abogado? Definitely. Yun katutubo yun, inherent right for the family to choose a lawyer that they can rely on to defend the member of the family. Kaya kumuha sila ng bago. Ang pagkakaalam ko, based on what I haven't researched it, pero sinasabi nila, yung mga nakausap na nag-research, na si Peter Haynes daw ay magandang record sa litigation. Correct. Kaya, siguro may nagrekomenda, ini-research nila, at nakita nila na okay pala ito. Pero ang follow-up ko lang doon ay si Hanilet po daw at saka si Kitty po ang pumili. Kasalukuyan po si VP Sara po ay nandoon. Would you know rin po bakit po si Hanilet at si Kitty po ang nagdesisyon? Hindi ko po alam yan. Basta ang alam ko, pamilyang Duterte yan. Kasi si Kitty is Duterte, Hanilet is Duterte, VP Sara is Duterte, Pulong and Baste are Duterte. So family decision siguro. Ito, bagsak ulit natin. Ito na naman ang problema, no? Itong issue po talaga ay ang ICC po. Paano po, sir, kung halimbawa talaga magkakaiba po interpretasyon ng ating legislative, ng ating executive, at halimbawa maglabas po ang Korte Suprema ng kanilang sariling interpretasyon, who will be the final tiebreaker, kumbaga constitutional tiebreaker? Sa kanino po talaga ang say sa pag-interpret po ng ating kooperasyon sa ICC? Hindi ba sa ligang batas maliwanag na ang Korte Suprema ang magdidesisyon pag merong kontrobersya involving an agency or a citizen kaugnay sa isang batas, kung ito ba ay tama o mali o yung ginawa nila ay tama o unlawful. Ang Korte Suprema siyempre. Okay, so ngayon po na medyo may kabagalan nga, no? Hindi natin po alam for whatever reason. Kami po, hindi namin talaga alam for whatever reason. Pero sa inyo pong palagay po at sa inyong karanasan, kapag ganito po kabagal ang paglabas po ng pahayag ng Korte Suprema, ano po usually po ang dahilan? Alam natin ng maraming kaso ang lahat ng hukuman. Ang Pilipino mahilig magkaso eh. Kaya natatampakan sila ng kaso. Kaya siguro natatagalan.
So you don't see any political angle po dito? Wala. Pag Supreme Court, walang politika dyan. Okay. That's it. That's good to know, Oo. diba? So, Attorney Sal, kanina binanggit mo no, na 7 ang mga co-perpetrators po na sinasabi po ng ICC laban nga dito sa extrajudicial killings. So, nauna na po si former President Duterte, lumabas na po yung kay Senator Bato de la Rosa. Nabanggit nyo kahapon, kasama nyo po si Bongo. Meron na po ba silang mga hakbang? Di ba? Like Senator Bongo, na ang pangalan niya po ay lumalabas rin bilang co-perpetrator? Unang-una, hindi ko kasama si Bongo. Kausap ko lang siya sa telepono. Hindi ko alam kung ano ang plano. Oo. Siguro, yung mga abogado niya nagpiprepara. Oo. But if I were to advise him, I would suggest ready mo na yung habeas corpus mo. Oo. So habeas corpus sa tingin niyo po talaga, Attorney Sal, ang Kasi yun ang mabilis eh. Mabilis. Within 24 hours, may decision ang Korte Suprema. Oo. So if they come out, if the Supreme Court grants the habeas corpus, what will happen po? Sabihin natin po, no, granted po kay Senator Bato. The court Malaya po can, siya? The court can declare na illegal ang ginawa nyo, i-release kagad yan. Oo. And then wala na pong bearing. So kailangan po, sabi naman ni Senator Bato, willing siya humarap basta local court. So ang mangyayari po dyan, hahayaan po kung may sakaling may magreklamo laban kay Senator Bato sa korte. Yun nga ang sinasabi natin kung merong kaso na nilabag o merong batas na nilabag, itong mga gusto nyong isuko sa foreign court, dito nyo idemanda. Bakit hindi nyo dinidemand rito? Yan ang problema Kayo ang lumili ka ng problema. Oo. Okay. Ito po siguro isa rin na naging controversial po no sa nangyari pong pagka-aresto or the attempt to arrest po Senator Bato is yung nang-aresto po. So pwede pong paliwanagan po kami kung sino po talaga ang pwede pong magsilbi ng warrant of arrest. Kasi halimbawa po, nung kay Pangulong Duterte po last year, it was the PNP po, no? General Torre. Opo. Ngayon naman po, it was the NBI. Now, with all due respect po to these bodies, I know that they have mandates po. Pero sino po ba talaga ang dapat po na maghain po ng warrant of arrest? Meron po ba talagang specific or depende po yan sa DOJ? Bakit po magkakaiba? Halimbawa, last year nga po si General Torre, ngayon naman po NBI po. Hindi. Yung pag merong inisyo ang warrant of arrest, ang isang hukuman, yung ating hukuman dito, ang magiging enforce nun yung kanya, either yung sheriff niya o mga pulis. Okay. 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 So NBI, pwede po ang NBI? Pwede rin. Basta meron silang genuine warrant of arrest. Pwede ho yan. Mali naman yung sinasabi, no? Meron kasing abogado. Abogado nga, sinabi. Pero sabi niya, pwede yung pumasok yung mga, yung mga NBA dyan sa Senado kasi number 1. Sabi niya, ano ba yung Senado? Pag-aari ba ng gobyerno yan o hindi? Pag pag-aari yan, pwede pasukin yan. Nire-rentambay ng gobyerno, pwede yan. Excuse me, kahit na pribado yan o kaya pag-aari ng gobyerno, may pwede pasukin yan regardless of the ownership of the building where the subject of the arrest is found. Okay. So, Attorney Sal, what do you make also of the change of leadership po sa Senado po nung Lunes? Is it ba, may bagong Senate President, si Alan Peter Cayetano. Do you think that would work in favor of Vice President Sara? She was impeached in the lower house. Pagdating po sa Senado, alam po natin, yung majority po ngayon, ay marami po sa kanila kaalyansa po ng mga Duterte. Ano po ang inyong reading sa nangyari po nung Lunes? Number 1, unang-una, yun naman pong pagpapalit yan sa liderato ng Senado, kaya may impeachment kaya wala, nangyayari yan. At nakita na natin ang kasaysayan yan. Pinapalitan sa mga maraming dahilan. Ang iba, personal na dahilan sa mga senador. Ayaw nila, nagkabuso, o nagdisuplado, naging mayabang, o pinapali yung mga rules. Yan ang mga reason dyan Pero this particular time, hindi natin alam kung ano exactly. But regardless of the leadership, ng may hawak, kasi ano bang ginagawa ng Senate leader? Hindi naman sinusunod yan ng mga senador Siya lang ang nagpipreside para merong order yung proceedings. Kaya hindi malaga sino. Dahil pag nag-motion dyan, laban sa presiding officer,
at nag-decide yung majority, wala na, tapos na kagad. Kaya tingnan nyo, nag-motion, magpalit, o di napalitan. Ang mas mahalagang tanong siguro, ngayon na may bago ng liderato. Ang tanong, kasi yung isang dati, sabi niya, we will convene immediately for tweet. Sabi niya, Day yan ang after. pinagmamayabang niya. Kahit na sinabi na ng Korte Suprema na, yung court tweet, hindi ibig sabihin immediately, depende. Kailangan bigyan mo ng reasonable time sa sarili ninyo para pag-aralan nyo. Okay, ang tanong ngayon, anong mangyayari? Pwede ba mag-convene immediately? Ang sabi ng minority, nung minority pa sila, ngayon majority na sila, i-oppose namin yan. Ba't hindi nila sinasabi kung ano magiging ground? Ang tingin ko, ang ground na kung pwedeng gamitin ng majority ngayon, pag sabi nila, teka muna, nandito yung articles of impeachment. Wag muna tayo mag-convene. Kasi pending petition sa Korte Suprema questioning the illegality, the irregularity that the Committee on Justice committed in violation of the Constitution. Kasi antayin natin ang desisyon ng Korte Suprema. Paano kung pawalang visa yung articles of impeachment gaya nung nakaraan? O di, bakit pa tayo maglilitis dito? We're wasting the time of ourselves, of the Senate, tapos taxpayer pani pa ang gagamitin natin. Kaya, pwede sila ngayon. Pag may nag-motion doon, muna natin hanggang walang desisyon ng Korte Suprema, o di walang wala munang convening. Pag nagkaroon naman ng na-convene na, pwede pa rin pag-usapan, teka muna. Pag-aralan muna natin yung articles of impeachment. Kasi court tayo, hindi ba? Ang ordinaryong court, bago sila mag-issue ng warrant. Pinag-aaralan nila, requirement yun eh. Ganon din naman ang mga judges. Sa tingin ko bilang abogado, they can examine the articles of impeachment. Kung nakikita nila, obvious naman na politika lang pala ito, why should we waste our time? So pag may nag-motion dyan, wag na natin ituloy ang impeachment trial na ito at na-approve na majority, di walang impeachment. Ayan. Pero di ba sabi rin po nila, Attorney Sal, yung impeachment process is a political exercise. Yun po ang hinihingi ng taong bayan para po malaman once and for all kung ano nga ho ba yung mga, para marinig po rin nila yung panig po ni Vice President Sara kasi she refused, di ba, to appear sa Congress. Sabi niya, mag-a-appear lang siya sa Senado pag mayroon na po. Tandaan nyo rin, ang taong bayan is represented by the senators and the members of Congress. Kaya, pag sinabi mo, yan ang gusto ng taong bayan, kinusult namin ng taong bayan. Ito ang sinabi gawin namin. Pero palagay ko, mas importante yung tanongin natin. Hindi ba, halimbawa, na-absuelto? Kasi may nagtanong sa akin sa isang interview, pag na-absuelto ba, tapos na ang problema natin yan sa politika sa Senado, sa Kongreso? Uusad na tayo. Sabi ko hindi pa rin. Kasi i-consider mo ano ba ang underlying objective ng pagka-i-impeach kay Inday Sara. Ang pagpapa-aresto kay Duterte. Ang objective talaga, sirain itong mag-ama. Kasi sila ang roadblocks. Sila ang sagabal sa pananatili nila sa kapangyarihan beyond 2028. Kung kayo ako yon, anong gagawin mo? Talo ka sa trial na absuelto. Paano ngayon yung balak mo na istapin sila? Magiging presidente yan. Sira na lahat ng plano nyo. Ngayon, tanong, ano ba pwedeng maging remedyo? Di tatanggalin mo yung halalan para walang halalan. Hindi siya. Kahit na kandidato siya, kung walang eleksyon, hindi wala. Paano mangyayari yun? Bakit naman hindi mangyayari? Kayang-kaya ng isang administrasyon ang gumawa ng mga hakbangin, mga kalakaran kung saan ma-justify ang imposition ng national emergency where emergency powers can be invoked and used. Nangyari na yan sa mga nakaraan, di ba? Pinapit ni Presidente Marcos Sr. What will stop this present administration for doing that? Sabi niya, hindi ba illegal yan? Bakit? Anong tawag mo pagsalakay sa OJC, pagkulong kay Duterte, kay Buloy? Yung pag-i-impeach nang wala namang
impeachable ground. Kay Inday Sara, ang paninira sa kanya, yung pag-aaresto kay Duterte, hindi ba lahat yan illegal? So kung they can do that, ano pa? Kaya nilang gawin lahat kung gusto nila. Naku, wag naman sana Noel. Kasi sabi nga namin, we're espousing here, ano talaga dapat matalino na ang pagboboto po natin sa ating mga susunod na mga liderato. Dahil, nako, talaga, ako, no to political dynasty. And talagang dapat meron na talagang voters information. Maraming salamat Pero po. Pero po na, alam po ninyo, kahit na nga yung scenario niya maaaring mangyari, sabi natin, pag yan ang ginawa, tandaan nyo, Martial Law 1, kung may Martial Law 2, meron din People Power 1, People Power 2, magkakaroon ng People Power 3. Kaya lang, sabi ko, kung ako masusunod lang, alam mo, nakakasawa na, nakakasira na ang mga political upheaval. Yes. Palagi tayong bumabagsak, pabalik-balik tayo. Kaya dapat wag na i-deprive ang Pilipino, sambayanang Pilipino, of their sovereign right to choose their officials in a democratic process called election. Ayun. Kaya nga, that's why I hope talaga na hindi naman dumating ang panahon na no election. Kasi yun lang talaga ang kapangyarihan ng isang Pilipino para mapalitan ang buhay natin. Doon lang tayo talaga ang pagpili natin ng tama, ng hustong mga liderato. Maraming salamat that's po. That's the keyword nga, piliin mabuti na ngayon this time. Ating mga, Maraming salamat po, Attorney Sal. Babalik ka ulit kasi marami kang kwento parate at nakakatuwa kayong kausap always. Thank you very much. Thank you for having me. Ayan po si Attorney Sal Panelo, dating Chief Legal Presidential Advisor. Tama. Oras, alas 9:35 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. At ang oras muli, alas 9:35 sa aming pagbabalik. Ayan, ano naman tayo? Hinga muna sa politika. Kakusapin natin si Dr. Aileen Tan Espina. Siya po isang family medicine specialist. Kasi nga daw itong traffic ay talagang nakakadulot ng stress, nakakadulot ng anxiety, even depression daw. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:38 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Hindi po kinumpirma o itinanggi ng Malacanang ang isa na namang umanong rigudon sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, wala pang impormasyon sa sinasabing pagbabago muli sa hanay ng gabinete. Wala rin anya siyang impormasyon sa usap-usapan na itatalaga ni Pangulong Marcos sa gabinete ang ilan sa mga natalong kandidato mula sa kanyang alyansa senatorial ticket pagkatapos ng one-year appointment ban. May ugong-ugong na kabilang sa mga papalitan. Sa Information and Communications Secretary Henry Aguda, Interior Secretary John Vic Remulla, Budget Secretary Rolando Toledo at Labor Secretary Benvenido Laguesma. May mga ulat rin na ibabalik ni Pangulo Marcos sa kanyang gabinete si dating Interior Secretary Benhur Abalos. Sa isang pahayag, itinanggi naman ni Aguda ang mga ulat na nagbitiw siya bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Fake news, anya ang mga ito. Tiniyak po ni Castro na nanatili ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulo Marcos sa kanyang mga kalihim. Pero may narinig din ako. Ako rin, ang dami ko naririnig Pero sabi nga nila, parang hindi advisable. Kasi ang gulo-gulo na nga. Tapos, you're going to show, papalitan mo na naman. Pero patapos na, di ba? Paano mo may tutuloy yung mga naumpisa mong proyekto? 2 years na lang Di ba? May mga magaganda rin naman, in fairness naman sa iba. Oras! Alas 9:40 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Dr. Aileen Espina, Family Medicine Specialist at Public Health Practitioner and an Honorary Fellow of the Philippine College of Lifestyle Medicine. Magandang umaga po, Doktora, and welcome po sa ASPN. Good morning, Doc. Doktora Aileen. Good morning, Miss There you are. Can you hear us po loud and clear, Doktora? And good morning to Ricky. Yes, I can hear you loud and clear, and it's
nice to be back here in your program. Ayan. It's been a while. The last time I've seen parang COVID time pa nga po yun. yata, oo nga. So, doktora, ngayon wala nang COVID. At dahil sa COVID dati, lahat tayo naka-lockdown. Ngayon naman, lahat po ng tao lumalabas. Ang ating topic ngayong Wellness Wednesday, yung araw-araw daw ng pagko-commute, nako, nakakasama daw sa ating kalusugan. Kanina sabi namin, baka may mga nagiging anxious, no? It even can cause as far as depression. Totoo ba ito na ang daily commute, especially kung public commuting, yung public transportation, does this lead to anxiety and depression? How hazardous is it for us, for our health, doktora? Ay, nag-freeze May si lag doktora. kasi si doktora. Maybe, doktora, we can ask you to remove na lang the video. Baka pakitanong si doktora kung pwede tanggalin. Yes. Ayan, doktora, maybe we can ask you to take out the video na lang. Baka mahina yung internet. Did you hear my question po? Doktora? Okay. Anyway, yun na nga. Kaya tayo napatawag kay doktora. Yes, ma'am. I heard your question and definitely po, no? Okay. Sige, go ahead Hello? po. Yes, go ahead po, doktora. Hello? Yes, we can hear you. Hello? Yes, doktora, go ahead. Hello? Yes, Doktora, ma'am. we can hear you. Go ahead po. Hello? Nako, nawawala. Maybe we can, Re-establish na lang natin yung linya, paki-check no? ulit, tawagan natin ulit si Dr. Eileen. Kasi nga, there's a study made, I read an article, na daily commuting, especially if you're taking mass transportation. Imagine, minsan, ang dami. Mag-uumpisa ka kung ikaw ay nakatira sa loob ng village or whatever. Kukuha ka ng tricycle para dalhin ka sa main road. O tapos sa main road, kukuha ka ng bus o ng jeep para dalhin ka sa MTR. O tapos pagdating mo sa MTR, o di bababa ka. MTR, sa Hong Kong pala yung MRT or LRT. Pagkatapos nun, maglalakad ka papunta sa iyong trabaho and then back. So, 3 modes of transportation. So, you take a tricycle, you take a jeep or a bus, and then you take the MRT, and then maglalakad ka pa. Malakad Kasi, yan, di ba? oo. So, talagang nakakapagod. Mahina ang 1 oras one way. Kung pabalik yun, 2 oras ng iyong panahon ang nauukol sa pagsasakay-sakay lang. So, marami talaga nagsasabi, nakakapagod, nakakapagoda. Ang dami pa naman ngayon, di ba? Halimbawa, mula Cavite. Yun na nga. As far as Cavite, Magkabilaan. pupunta yan ng trabaho na dito sa NCR, Oo. di ba? So, Oo. ilang commute yung... Correct. So, Oo. everyday yan. Everyday. Oo. So, ayun, sabi nila, nakaka-cause nga yan ng depression, ng anxiety, and then nawawala yung family time mo. Whether you have a family or whether you have, even if you're Kahit me single, time mo lang nga me eh. time mo, nawawala, di ba? Oo. So, parang, ito na lang ba, yung ano mo, yung, kumbaga, yung focus Buhay mo na lang ba ito buhay mo, mag-commute na puro mag-commute? trabaho, at Oo. saka mag-commute na lang. Oo. Di ba? Wala kang, yung work-life balance. Tapos tingnan mo pa yung pollution pa natin, di ba? Di ba sana kung kasing ganda ng yung public transportation natin, Oo. katulad halimbawa sa Efficient, Hong Kong, sa oo, Japan. efficient. Di ba? Oo. Ayan, makikipagsiksikan ka pa sa pila, paakyat pa lang ng MRT. Tapos kalaban mo pa Oo. dyan, mga manduruko. Ayun na. Tapos yung init ng panahon ngayon sa Pilipinas. Grabe. So, si Doktora ba, nandyan na? Ay, okay. So, okay. Oo, so yung commuting also, hindi lang yan sa public transport. Tayo nga, medyo mapalad na tayo, na halimbawa may sarili tayo sa sakyan, pero that by itself is commuting also considered, ano? Nakakapagod din, lalo na pag may traffic. Oo, pag ikaw naman nakatenga sa traffic. So, Oo. habang in-establish natin yung linya, tuloy-tuloy na rin muna tayo sa ng mga balita. Oo. Okay, naniniwala po ang mga political analysts na magtutungo si US President Donald Trump sa China sa pag-asang may makukuha siyang tagumpay. Gaano man kaliit. Iyon, he needs some win. O, di ba? Kailangan nila ni Trump ng tagumpay sa foreign policy para maipakita na nakatutok siya sa pagtitiyak ng katatagan sa mundo at hindi lamang niya ginugulo ang politika sa mundo. Mas kailangan rin nila ni Trump ang China. Mula nang huli nilang pagkikita sa isang airbase sa South Korea kung kailan sinuspindi ni Trump ang mga triple-digit tariff sa mga produkto ng China at umatras si Chinese President Xi Jinping sa pag-ipit ng global supply na tinatawag na rare earth elements, tahimik na pinalalakas ng China ang pang-ekonomiyang posisyon nito laban sa Estados Unidos. Naging abala naman si Trump sa paglaban sa mga desisyon ng korte laban sa kanyang mga taripa at giyera sa Iran.
Patungo ngayon si Donald Trump sa Beijing kasama ang ilang matataas na opisyal ng ilang kumpanya sa Amerika. Kabilang po dito si Elon Musk ng Tesla at si Tim Cook ng Apple. Nauna na rin sinabi po ni Donald Trump na tatalakayin nila ni Xi Jinping ang giyera sa Iran, pero binawi niya ito kalaunan. Kasi 'di ba sinasabi nila ang China kumakampi sa Iran. So ano kaya magtatagumpay itong si Donald Si Trump? Elon, pasayaw-sayaw O si pa. Elon pa, 'di ba? Di ba una magkagalit sila. Una yun ginawa na niyang nga. special advisor, di ba? Tapos nag-FO sila, friendship over Friendship sila. over. Tapos ngayon, magkasama Diba? na naman. Alam mo, si Donald Trump talaga parang babae. No? Fickle-minded, Paiba-iba. regla. Oo. May menstruation ang tawag May dyan. menstruation. Hindi, Ano, andropause, di ba? Andropause. Ang Manopause na siya. Manopause. Kasi pag babae, di ba, menopause. Pag lalaki, andropause. Yung ganyan, parang mood swings. Tapos iba-iba na naman yung pag-iisip. Di Diba? ba? Ngayon, friend ka, bukas hindi. Baka Friend. malay mo, maging BFF sila ng China. Pero Sana. yung isa talaga sa mga tatalakayin nila, binalita natin kagabi din, yung arms deal naman sa Taiwan. Diba? 11, magkano na? 11 billion ba ang So, bebenta ayun ang nila? pag-uusapan nila. No? So, talaga, alam mo, times like this, naisip ko rin, no, kawawa rin yung maliliit na bansa katulad natin. Parang Walang we are at the kakayahan. mercy nitong Yeah. malalaking bansa. So, talagang panalangin talaga na lang ang meron tayo. World peace. World peace. Samantala naman po sa iba pang balita, pumanaw na ang 5 taong gulang na batang lalaki na nagtamo ng mga kritikal na sugat matapos atakihin ng isa na laksa na Navotas City noong March 31. Patay po ang biktimang si Francis Muleta makalipas ang mahigit 1 buwang pakikipaglaban para sa kanyang buhay. Base sa ulat, nagtamo si Francis ng maluwang sugat sa leeg at sa kanyang tiyan. Nawalan pa umano ng parte ng bituka ang bata. Hawak po ng mga otoridad ang 20 taong gulang na suspect. Nakunan siya sa CCTV na kasama ang biktima bago ito nakitang sugatan. Bakit Grabe, naman, no? 5 taon? Anong kasalanan ng bata? Naku, Diba? baka nag-a-addict yan, di natin alam. Ay, nako. Kaya say no to drugs. Ayun, kawawa yung bata. Kawawa naman yung bata. Imagine Kaya mo, yung mga no? anak po natin, ako talaga, kung pwede natin talagang bantayan, siguruduhin po natin kung kanino sumasama, di ba? Huwag sila malagay sa peligro. Ay, nako, ingat-ingat po tayo. Sakit niyan sa mga magulang. At 5 years old, hindi pa nag-uumpisa ang buhay niya. Binawi na kaagad. Ito naman, mag-showbiz pasilip naman tayo ngayong Wasakan Wednesday. Nako, inabutan mo ba ito? Ang pelikulang Bagets ni Aga Mula? Baby pa ako nun. Pero, ba't ikaw, sinasayaw mo na yan? School. Sinasayaw mo na? Get it up, Wow. get it down. Ayan, para kay CRV, kumanta daw tayo, sabi niya, may request siya. Get it up, Get it down. Nako, sana nga pag kumanta tayo umulan para lumamig-lamig naman ang panahon. Okay, ito po. Yung mga nanood po ng Bagets, muling mapapanood sa mga sinehan. Muling mapapanood sa big screen ang 80s classic na teen movie na Bagets. Bilang bahagi po ng nostalgia treat para sa mga fans ng original cast. Aba, kasama pa si dating Mayor Herbert William Martinez. Ayan. Ang pelikula na unang pinalabas noong 1984 ay tampok sina Aga Mulak, si Morning, Yula Valdez, William Martinez, Yayo Aguila, Herbert Bautista, JC Bonin, Jobel Salvador, at Raymond Lauchenko. Naku, lahat yan mga halos mga senior citizen na. yun Si na nga. Raymond, Grabe, si no? William Martinez. Sino yung crush mo dati dyan? Si Aga. Aga talaga. Siya ba yung pinaka, dyan, Siya heartthrob yung- dati? Oo, heartthrob siya talaga dyan. So kilala ang Bagets bilang isa sa mga pinakasikat na youth-oriented films na bansa dahil sa kwento nito tungkol sa pagkakaibigan, pag-ibig at buhay estudyante na hanggang ngayon ay relatable pa rin sa maraming nanonood. Okay, oras, alas 9:49 at ayan, nagbabalik po si Dr. Aileen. Wala naman tayo masyadong oras pero we will try to tackle as many Into limited amount of time? as many points as possible. Dr. Aileen, I asked before na disconnect po tayo, ano ba talaga ang sanhi, no? Pag ikaw ay nagko-commute daily, ano ba talagang impact nito sa ating kalusugan? Malaki po ang impact ng traffic congestion sa ating kalusugan. In fact, pwede na nga po natin siyang matawag that we are already in a state of a public health emergency. Ay, wow. Kasi po, kasi 'di ba ang kadalasan na alam natin public health emergency is COVID, may bagyo, may lindol. Pero kung titingnan po natin ang epekto ng traffic-related air pollution sa mga sakit sa puso, sakit sa baga, sakit mga stroke, diabetes, cancer, even po yung mga buntis, no, yung mga baby sa loob ng tiyan ng kanilang mama who are exposed to yung mga
pollutants that nakikita po natin in traffic air pollution, lahat po yun ay may epekto po sa kalusugan ng lahat po ng commuters na Pilipino na araw-araw po ay sinasabi nyo nga po kanina, narinig ko po yung discussion ninyo na you spend like 2 hours or more in the streets every day from your home, mula sa paglabas ng bahay hanggang makauwi ulit kayo sa inyong bahay. So we spend those hours inside a vehicle and we're breathing in yung mga air pollutants that is actually very dangerous to our health, no? So marami po kasing particulate matters, we call them particulate matters na i-inhale po natin every day. And alam po ninyo, there is a study na yung emission nitong mga pollutants na to, it increases by 50% when the speed of the vehicle drops to about 20 kilometers per hour. Especially po kung nagta-traffic talaga yung standstill, mas lumalabas po, mas dumadami pong particulate matter or mas marami pong air pollutants ang lumalabas. At yung commute na to, ang ano po natin ma'am, ang problem nito is ang epekto po nito sa katawan. Kasi po nalalanghap po natin, so nagkakaroon po siya ng epekto sa ating baga. So yung mga asthmatic, mas madali po silang nagkakaroon ng asthma attack. It can also reduce our lung functions, which can lead to COPD, chronic bronchitis. No? And then, pag masyado po tayong stress sa traffic, tumataas po yung ating cortisol. So, pwede po tayong, it can lead to hypertension and coronary heart disease. And yung mga fine particles po can also trigger systemic inflammation, which can lead to mga strokes and other cardiovascular diseases. Yung minsan po, kung maano nyo, marirelate ninyo. Minsan nagkakaroon tayo ng headache pag matagal tayo nagbibiyahe. Yung headache na yun po is because of the inhalation po natin ng nitrous dioxide, yung mga nasa exhaust po ng ating mga vehicle. So that's real, no? So may studies pa nga po na it can lead to dementia, Alzheimer's, and even cognitive decline. And also cancer, ma'am. So marami po talaga siyang impact po sa ating katawan. No? Sa traffic, sa pollution. So ma'am, you're talking about both public and private transportation ba? Public and private commute? Are you talking about this? Yes, ma'am. I'm talking about both public and private commute, pero mas malala po ang epekto nito sa public transport. Yes, ma'am. Kasi ma'am, kung nasa loob naman po kayo ng private vehicle kasi it's air conditioned and you keep the windows closed and you put your yung air conditioning system into a recirculating mode. So yung malilimit po natin yung paglanghap natin ng mga pollutants. Pero kung nandun po kayo sa labas, nag-jeep po kayo or nagbubus na hindi aircon, mas marami po kayong malalanghap. So, okay din naman po sana kung i-MRT natin, kasi parang air condition, tapos taas siya. So, mas lesser. So, ang ano po talaga natin is, we need to look into how we are actually moving people from one place to another. It's not just enough that we talk about road safety, about mga vehicular accidents and all that, but also on the safety of the environment po na ginagalawan po ng tao as they move from one place to another. So ma'am, ang napansin ko nga po, doktora, ang binabanggit niyo po talaga when it comes to public commute, it's more of the air pollution, the air quality po natin. Meron pa po ba ibang factors, bukod po sa mga air pollutants natin na nalalanghap nga natin, nagbibigay sa atin ng sakit, whether it's the headache or hika, na pwede po maka-apekto pa rin po sa kalusugan with the daily long public commutes? Okay. So yung air pollution po kasi, yun po yung meron talagang malakas na evidence or maraming studies on premature deaths per year from exposure to the traffic-related air pollution. But we also have studies po on mental health. Meron pong 2024 study that was able to establish that 82.1% experience mental fatigue from daily travel. At pag more than 1 hour na po yung commute, there is a 60% higher chance po of depression happening among adolescents. Tapos yung psychological distress also rises sharply po
pag mahaba po talaga yung commute natin. Inside vehicles na natatrap po sa heavily congested streets. So aside from that po, we talk also about road safety. So we have mga collisions, mga road accidents. And in 2023, there was about 85,000 road accidents in Metro Manila alone, with 352 deaths po recorded. Nako, ang dami. So, yun po yung ano natin. So, ang advice ko po sa mga natin na nakikinig ngayon, ibalik po natin yung pagsusuot po ng mask. Mask, no? ayun. Oo. Kasi po, if you're a commuter and you're like nasa intersection kayo, nakatayo kayo doon sa gilid ng kalsada, naghihintay po kayo na makasakay, no? O nandun po kayo sa bus stop. Yung nalalanghap po ninyong air, talagang ano po yun, punong-puno po yun ng air pollutant. So wearing a properly fitted na mask, whether it's a cloth mask or an N95, pero mas maganda po kung N95, will decrease your exposure. Secondly po, we need to increase natin yung antioxidants in our diet. So, marami naman po, we can eat malunggay, we can eat kamote tops. So, yung mga natin, na mga diet po natin. So, we can also have, tama po yun, yung mga vitamin A, C, E, na mga antioxidants po. It can help us also po, para po mas maano po natin So, yung green and leafy vegetables po, Doktora. And water siguro, no? To Yes po, oxidize the hydration body. is also very important. Because of the heat din po ngayon, the heat, Tapos if we could also adjust our commuting time, no, na iiwasan po natin yung sobrang traffic na oras, or if we could yung peak. pwedeng dumaan sa less congested streets if we're riding a private vehicle, that can also help, no? So maybe po it's high time that our policymakers and our urban planners can look into ano po yung mga policies that would make our streets more pedestrian friendly. Para naman po hindi car centric, no? I remember during COVID yung there was a movement po to lessen the number of cars in the streets, yung active mobility, having dedicated po na bus lanes or dedicated bike lanes. That can also help so that we can decrease the number of vehicles na nasa kalsada. And then also dapat po maging maayos po tayo sa pag-check po ng roadworthiness ng ating mga vehicles so that yung mga lumang sasakyan na po na talagang nag-i-emit ng particulate matter and other key pollutants, they should be kept out of the road na po sana. Correct. And if we could improve our public transportation system so that people can actually be accommodated, no? Kasi sa ngayon talagang kulang po yung number of MRT natin, no, or LRT. Nagbe-breakdown. Pag rush hour talaga, nasubukan ko yan, Miss Pat, na sumakay po ako, halos magkapalitan kami ng mukha. Nako, ng katabi mo. Nako talaga, no? So talaga yung quality ng air na dapat, kaya talagang sinusulong na dapat talaga yung mga hybrid or mga electrified vehicles para wala ng smoke belching ng mga sasakyan. Tapos ako, syempre, dadagdagan ko na lang yun sa mga tips ninyo, Doktora. Kung sakali pwede pa tayong pumili kung saan tayo magtatrabaho, di syempre yung mas malapit na para, di ba, menos sa oras sa daan, mas convenient, pero yun na nga, minsan depende, you cannot choose Ako, di ba, kahit na may option ako na mas malapit dito, kailangan ko pa rin umuwi sa aming titira. Hindi naman siya masyado malayo, pero still, di ba, may mga pagkakataon talaga na yung mga commuters hindi makapili kung saan sila magtatrabaho. Maraming salamat po, Doktora Eileen. Next time po, we will have you again. Sana po, mas maganda na yung connection natin para mas marami po tayo mapag-uusapan. Opo, ma'am, pasensya na po. Never mind. Basta I don't blame you. Po, ma'am, ang closing ko lang po is dapat maintindihan po natin lahat na yung traffic pollution really doesn't just affect yung natin yung pagod, but it also meron po talaga siyang epekto sa ating kalusugan. Pumapasok po siya sa kaloob-looban. Kahit po yung mga unborn babies, they are bearing the brunt of all of this. And every hour that we are stuck in traffic is actually a public health event that should be viewed from that lens na hindi lamang po siya titingnan
na as a safety or as a transportation issue, but as a public health concern. As a public Yun lang health po, ma'am, at Kasi maraming salamat po. Maraming salamat po kay Dr. Eileen Espina, ang ating health practitioner and honorary fellow of the Philippine College of Lifestyle Medicine. At ang oras, alas 10 in punto na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Kaya ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong po sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Yan ang sagot sa traffic. Ayun na, Pag King's sabihin ko. Herbal, pangpalakas Yan. talaga ng Oo. katawan. Okay, Ricky Girl! At syempre po dito sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghanap natin sa katotohanan kaya sa bawat issue na papanahon para po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan, kundi syempre pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ating mga problema, mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala at patuloy po tayong manalangin ng matindi. Amen. Yan, okay. Susunod na po ang Kada Umaga, girls! At mamaya alas 9:30 po ng gabi, Mata ng Agra International, dito lang sa Net 25. See you tomorrow! See you tomorrow dito lang sa Ano sa palagay nyo? Information and education.